Sa sinabi na iyon ni Aunt Beyan ay lumapit dito ang fourth elder at nagtanong na baka nagkakamali lamang ito, paano naman nakagawa ng kabutihan sa iyo ang isang hamak at mababang uri na alagad na tulad niya. Nang dahil doon ay isang sampal ang inabot niya kay Aunt Beyan at sinabihan na kung sino itong pangahas na questionan ako. Napahawak sa pisngi ang fourth elder at sumagot na hindi ako mangangahas. Nagulat na napaisip ang second elder sa kanya nakita nakagawa ng napakalaking kabutihan si Renshing kay Beyan, siguradong mayroon siyang pambihirang pinagmulan. Matapos nito ay humarap at nagsalita si Aunt Beyan sa ating bida na kung maaari akong mamagitan sa bagay na ito at ayusin ang alitan sa pagitan ng Superior Abstruse Sect at Supreme Mystery Sect. Sumagot dito ang first elder na napakaganda niyan, salamat sa iyong kabutihan Fairy Beyan. Akala ko ay tiyak na magkakaroon ng matinding labanan, sa kanyang isipan hindi ko akalain na si Renshing pala ay ang nagligtas kay Beyan, tunay na hindi inaasahan ang nangyari. Ngunit nagsalita dito ang galit na young master at tinanong si Aunt Beyan na kung papabayaan na lang ba nila ito gayong sinira ng taong iyan ang aking pundasyon at ang aking kaligayahan. Ngunit sinagot lamang siya nito na tumahimik na ito, laging may mga taong mas mahusay kaysa sa iyo. Ang pangyayaring ito ay hindi masama para sa iyong paglago sa hinaharap. Pasiga namang sumingit sa usapan dito ang guest elder at kanyang sinabi na huwag mong kalimutan na ikaw ay miyembro ng Supreme Mystery Sect, kapag nalaman ito ng pinuno ng sekta. Sinagot siya ni Aunt Beyan at tinanong na kung sa palagay mo ba ay karapat-dapat kang magbanta sa akin. Dahil doon ay ikinatakot ito ng guest elder na sumagot na hinding-hindi ako mangangahas. Pinaalalahanan lang kita ang kapakanan ng Supreme Mystery Sect ang dapat na nauuna. Nagsaad ang second elder dahil namagitan na si Fairy Beyan tunay nang wala nang hindi maayos na alitan sa pagitan ng ating dalawang sekta, bakit hindi tayo pumunta sa pangunahing bulwagan ng sekta upang pag-usapan ang mga detalye? Habang sa kanyang isipan si Renshing ay tunay na dakilang swerte para sa kanilang Superior Abstruse Sect. Dahil din doon ay nakahinga na ng maluwag itong si Yang Churan at napasabi sa kanyang sarili na sa wakas hindi na nila kailangang mangamba tungkol sa isang labanan. Subalit nagkakamali ito gayong hindi ito pinapayagan ni Renshing at kanyang sinabi sa lahat na hindi na kailangang pag-usapan pa. Nasadya namang ikinabahala ng mga elder at ikinagulat nila dahil talagang itutuloy ni Renshing ang digmaang ito. Dito ay tinanong ni Renshing ang guest elder na dinala mo ba ang Sixth Spirit Vian na inagaw ng Supreme Mystery Sect mula sa Superior Abstruse Sect. Napasigaw na sumagot ang guest elder na ano ang sinabi mo. Dagdag pa rito ng Vice Sect Leader Renshing, nababaliw ka na ba, mabuti nga at maayos nating naayos ito, bakit ka pa humihingi ng mga Spirit Vian? Itinuro ni Renshing ang young master dahil sinabi ko na noon pa man, kung hindi ninyo ibabalik ang mga Spirit Vian ng Superior Abstruse Sect, papatayin ko siya. Isinaad ng first elder at tinanong si Renshing na bakit hindi na ito tumigil dahil naayos na nila ang lahat. Dahil dito ay tinanong siya ni Renshing kasama ang second elder na sa pamamagitan ng pagsuko, pagbibigay daan, at pagtitiis lamang, mayroon ba kayang kinabukasan ang Superior Abstruse Sect? At hindi naman kaagad nakasagot ang mga ito. Dagdag pa rito ni Renshing Bai Chao Chao sabihin mo sa kanila kung ano ang dapat nilang gawin. Dito ay pasiga na sinabi ni Bai Chao Chao na kung hindi mo sila makukumbansi gamit ang katwiran, pilitin mo sila gamit ang lakas. Kapag nananakit ka ng tao, sa mukha mo ito tamaan, kapag pumatay ka, wasakin mo ang kanilang diwa. Ang pinakamatiyak na ugnayan sa mundong ito ay ang mapasuko sila gamit ang lakas. Nang marinig ito ng dalawa ay napasabi na lamang dito ang second elder na masyadong walang muwang ang ating paraan ng pag-iisip, dugtong pa ng first elder na hayaan na lamang nating si Mr. Ren ang magpasya. At dito ay sinagot ni Aunt Beyan si Renshing patungkol sa Spirit Vian dahil ang hinihingi daw nito ay medyo sobra na. Dito ay sinabihan siya ni Renshing dahil sa ugnayan nilang dalawa bibigyan niya ito ng isang payo at huwag itong makialam sa bagay na ito. Tumugon si Aunt Beyan na may paggalang na nauunawaan ko at sa kanyang isipan, tumulong sa akin si Mr. Ren na paunlarin ang aking kaalaman sa kapalaran at gisingin ang aking Supreme Body Taiji, ito ay kabutihang kasing laki ng pagliligtas sa aking buhay, ang hindi pakikialam ay ang pinakamabuting desisyon para sa akin. Matapos nito ay humarap siya sa guest elder at kanyang ipinaalam na ipinapasa ko na ito sa iyong pangangasiwa. Hindi na ako makikialam sa mga usapin sa pagitan ng Supreme Mystery Sect at Superior Abstruse Sect.
Dahil dito ay natutuwa ang guest elder dahil kung ganoon raw hindi ko patatawarin ang batang ito. Dagdag niya pa rito na tinawag na bata si Renshing dahil kung may lakas loob daw ito. Ulitin mo ang sinabi mo, ilang spirit vian ba ang gusto mo? Kaagad namang lumapit dito ang vice sect leader na natatakot at kanyang sinabi at huwag mo siyang seryosohin, hindi siya ang nagpapasya sa superior abstruse sect. Sumagot naman dito sa tanong si Renshing imbis na 6 lang ang hinihingi niya kanina na spirit vian ay naging 7 na nga ito. Dahil dito ay hindi maiwasan na mapasigaw ang guest elder dahil talagang nagdagdag pa raw ito ng isa. Ngunit dinagdagan ulit ito ni Renshing hanggang sa umabot na ito sa 8 at naging 9. Kaya't napasabi na lamang dito ang guest elder na sa palagay ko ay talagang nababaliw ka na. Sa galit niya ay bigla na lang itong umatake at kanyang sinabi na papatayin niya na lamang ito. Gayunman hindi ito hinayaan ng first elder kaya't naghanda ito upang sabayan ang pag-atake ng guest elder. Dahil doon ay nagsalpukan ang kanilang atake ngunit makikita na malaki ang lamang dito ng guest elder at sinabihan ang first elder na sa palagay mo ba ay karapat-dapat kang pigilan ako. At gaya ng inaasahan ay hindi ito kinaya ng first elder at napinsala pa siya nito kaya't napasabi na lamang siya sa kanyang sarili na kasuklam-suklam, kung hindi dahil sa aking mga dating sugat, paano ka makakagalaw ng walang pakundangan dito? Naglabas pa ng matinding kapangyarihan ang guest elder at pasigaw niyang sinabi sa lahat ng mga langgam. Ang buong superior abstruse sect ay puno ng mga langgam, bakit hindi ninyo ipatawag ang inyong grand elder upang makipaglaban sa akin? Ngayong araw, ako lamang ang magbubura sa buong superior abstruse sect. Nalabis namang ikinatuwa ito ng young master at kanyang inutos na patayin silang lahat para sa akin at lipulin hanggang sa walang nang matira sa kanila. Ngunit hindi naman ito hahayaan ni Renshing at lalo na nandito sila sa menial quarter kaya't tinawag muli niya ang enemy slaying platform. Dahil doon ay natigilan ng young master sa kanyang sinasabi ngunit ang kanyang ikinabahala pa ay nakakabit na ang kanyang ulo sa enemy slaying platform na hindi niya nalalaman. Nang makita ito ng guest elder ay natigilan ito at nabahala na baka anong mangyari sa kanyang young master. Humarap si Renshing sa first elder at nagtanong na kung naaalala mo ba noong unang dumating ako sa superior abstruse sect, sinabi ko na bibigyan kita ng isang pambihirang pagkakataon. Tumugon kaagad ang first elder na tama, sinabi mo nga iyan. Sinabihan siya ni Renshing na ngayong araw dumating na ang tamang panahon. Matapos nito ay isang kumpas lang ng kamay ni Renshing ay lumitaw ang 5-colored divine temple, na labis namang ikinagulat dito ng first elder gayong nakilala niya ito na ang legendary 5-colored divine temple. Pumapailan lang ito sa taas habang naglalabas ng napakalakas na enerhiya sa paligid. Dahil dito ay napaluhod ang first elder at nakiusap sa 5-colored divine temple na mangyaring paggalingan siya nito. At hindi naman din dito makapaniwala ang second elder na muling lumitaw ang 5-colored divine temple na matagal ng libong naglaho dahil isa raw itong himala. Dito ay nasabi ang fourth elder kay vice sect leader na hindi nakakapagtaka kung bakit napakabanal ng lugar na ito. Naririto ang 5-colored divine temple. Alam na ng taong ito ang katotohanan ngunit hindi nagulat. Nais niyang angkinan ng mag-isa ang pagkakataong ito, dapat natin siyang parusahan ng kamatayan. Sinabihan ni Renshing ang first elder na inialay mo ng lubusan ang iyong sarili para sa sekta pagpalain kanawan ng 5-colored divine temple. Sa sandaling ito ay isang napakalakas na enerhiya ang bumubulosok papunta sa first elder at ang enerhiya na ito ay mula mismo sa 5-colored divine temple. Doon ay unti-unting pinapagaling ang naunang mga pinsala ng first elder at sa huli ay tuluyan na siyang nakarecover at hindi nga siya dito makapaniwala. Ngunit hindi lamang ito nagtapos gayong lumalakas din ang kanyang kapangyarihan sa pagsasanay at patuloy ding tumataas ang kanyang antas ng kasanayan. Subalit imbis mabahala dito ang guest elder ay nagyayabang pa ito at nakangiti niyang sinabi na ang 5-colored divine temple na ito ang laging pinapangarap ng kanyang sect leader, at ang Supreme Mystery Sect ang kukuha nito. Sa pagbalik ng lakas ng First Elder ay kaagad niyang ulit hinamon ang Guest Elder ng laban. Dito ay naghanda na din ang Guest Elder upang sabayan ang bagong lakas ng First Elder. Gayunman sa isang paghawi lamang ng kamay ng First Elder ay nabasag na dito ang depensa ng Guest Elder at buong sinalo ang atake. Nang makita iyon ng Vice Sect Leader ay hindi ito makapaniwala na talagang lumakas na ang First Elder nang dahil lang sa 5-colored Divine Temple.
Samantala na ang guest elder ay nakaluhod ito sa harapan ng first elder at nagtamo ng pinsala ngunit nagyayabang pa rin ito. Dahil doon ay natuto na rin dito ang first elder na manampal sa mukha dahil ayon daw sa sinabi ni Mr. Ren kapag nananakit ka ng tao, sa mukha mo ito tamaan. Nalabis namang ditong ikinagalit ng guest elder dahil sa ginawa sa kanya. Ngunit sinampal ulit ito ng first elder at kanyang sinabi gayong sasampalin niya raw ito hanggang sa mamatay ito. Sa takot ng vice sect leader ay nagsisigaw ito sa first elder na tumigil na sinabi niyang ang guest elder ay sugo ng Supreme Mystery Sect. Hindi mo ito dapat gawin. Ngunit sinagot lamang siya nito na ito mismo ang dahilan kung bakit ko siya sinasampal dahil galing siya sa Supreme Mystery Sect. Kaya't napasabi na lamang dito ang vice sect leader na babaliw ka na rin pala. Dahil dito ay nawala ng panandalian ng malay dito ang guest elder at sinabi ng first elder na ilang taon ko na itong pinapangarap na gawin. Sa wakas ay nagawa ko na, napakasarap sa pakiramdam na mailabas ang matagal ko ng kinikimkim na galit. At dito ay sinabihan ni Renshing si Aunt Bayan na bumalik ito at ipaalam sa sect leader ng Supreme Mystery Sect na maghanda ng siyam na Spirit Vian bago magtanghali bukas, dahil kung hindi pagdating ng oras na iyon papatayin ko silang lahat. Kaagad na tumayo ang guest elder at pasigaw niyang sinabi na kung naghahanap ka ba ng digmaan laban sa aming Supreme Mystery Sect, natatakot namang napasigaw ang fourth elder na hindi maaaring magkaroon ng digmaan ang ating dalawang sekta. Sumagot dito si Aunt Bayan sa sinabi ni Renshing kailangan kong paalalahanan ka, kapag ginawa mo ito tiyak na hindi na maiiwasan ang isang malawakang labanan. Dahil dito ay kaagad siyang sinabihan ni Renshing na kung gayon maglaban sila. Sa natatakot na vice sect leader ay kaagad niya ring sinabi kay Aunt Bayan na walang bisa ang kanyang mga sinasabi, ako ang vice sect leader ng Superior Abstruse Sect at hinding-hindi ako papayag na magkaroon ng digmaan ang ating dalawang sekta. Dagdag niya pa rito anuman ang ugnayan mo kay Renshing, siya ay isa lamang hamak na disciple. Hindi siya maaaring magpasya sa mga ganitong mahahalagang bagay, hanggat hindi tayo naglalaban lahat ay maaaring pag-usapan, maaari pa nga tayong magbahagi ng five-colored divine temple. Nang marinig ito ng first elder ay minura siya nito at tinawag na matanda dahil kung patuloy daw itong magsasalita ng mga kalokohang, dahil kung hindi papatayin niya ito, sumagot ang vice sect leader na itigil mo na ang iyong mga walang kabuluhang salita. Alam mo ang mga kahihinatnan ng digmaan mas mainam na hikayatin mo si Renshing. Mahinahon namang tumugon dito ang first elder na hindi na kailangan, susunod kami sa sasabihin ni Mr. Ren. Dugtong pa rito ng second elder susunod din ako kay Mr. Ren. Napasigaw ang vice sect leader na kung bakit naman ang mga ito susunod kay Renshing. Dahil dito ay ipinakita ng first elder ang token ng grand elder na kung bakit sila sumusunod dahil may pahintulot ito mula sa grand elder. Nakaagad naman din ito nakikilala ng fourth elder. Dito ay itinaas ng first elder ang hawak niyang token at kanyang ipinaalam sa lahat na ayon sa utos ng grand elder si Renshing ay may ganap na kapangyarihang magpasya sa usaping ito. Kaya't nang marinig ito ng vice sect leader ay nanginginig na lamang ito sa galit gayong tila wala man lang siyang kapangyarihan sa sektang ito. Matapos nito ay inutusan na ni Renshing si Aunt Bayan na bumalik na ito sa Supreme Mystery Sect at bago magtanghali bukas dapat dala ng mga ito ang siyam na Spirit Vian dahil kung hindi papatayin ko silang dalawa. May paggalang namang tumugon si Aunt Bayan na naunawaan ko. Matapos makapagpasya ni Renshing ay bigla na lamang natomba dito sa takot ang fourth elder na talagang magsisimula ng digmaan si Renshing. Samantala sa kabilang banda sa Supreme Mystery Sect at sa pagbalik ni Aunt Bayan ay kanyang ipinaalam sa sect leader ang hinihingi ni Renshing sa kanila. Nang marinig ito ng sect leader ay napasabi na lamang ito na talagang matapang siya na humingi ng siyam na Spirit Vian. Nagsalita si Immortal Heion na handa akong pamunuan ng ating mga kawal upang lipulin ang Superior Abstruse Sect. Kaagad namang siyang sinagot ni Aunt Bayan na tumututol ako. Sinabi niyang si Renshing ang pinakamisteryoso at pinakamalalim na tao na aking nakilala, siya ay nagtataglay ng mga kahangahangang kakayahan. Iminumungkahi ko na makipagkaibigan na lamang ang Supreme Mystery Sect sa kanya, sa halip na gawin siyang kaaway. Sinagot siya ng isang elder na kung nag-aral ba ito ng karunungan tungkol sa kapalaran, ngunit tila naging dahilan ito upang maging duwag ka. Dugtong pa rito ng isang elder karapat-dapat bang pahalagahan ng lubos ang isang basurang tulad niya. Huwag mo nang intindihin si Renshing,
kahit ang buong Superior Abstruse Sect ay walang halaga kung ihahambing sa ating Supreme Mystery Sect. Sinabihan ng sect leader si Aunt Bayan na kung alam ba nito kung bakit hindi ko panililipol ang Superior Abstruse Sect sa lahat ng mga nakaraang taon. Dahil wala pa noon ang pinakamahalagang kayamanan ng sekta na iyon, hindi ito sulit sa aking oras, ngunit ngayon lumitaw na ang Five-Color Divine Temple at ito ay isang magandang pagkakataon. Kahit wala ang usaping ito tungkol sa kanyang anak, hindi ko pa rin mapapatawad ang Superior Abstruse Sect. Samantala sa menial quarters makalipas ang isang araw ay dito ay napatanong si Renshing kay Yejing na anong oras na tumugon ito na eksaktong alas 12 na ng tanghali. Sa sandaling namang iyon gaya ng inaasahan ay dumating dito ang hukbo ng Supreme Mystery Sect. Nang maramdaman nila ang presensya nito ay labis nga dito ang kanilang takot lalo na dito si Yang Churan. Dahil dito ay kaagad naghanda ang mga taga-Superior Abstruse Sect sa digmaan. Sa baba nito ay labis ang tuwa ng dalawa dahil ligtas na raw sila. At sa natatakot na Fourth Elder ay mas lalo siyang nabahala sa lakas ng presensya ng mga Supreme Mystery Sect at sigurado siyang tapos na sila dito. Habang sa baba naman nito ay panay sigaw ang Young Master sa kanyang ama na iligtas na raw siya nito. Dito ay nagsalita ang sect leader ng Supreme Mystery at nagtanong na kung sino dito si Renshing. Direktang namang siyang sinagot ni Renshing na kung dinala ba nito ang siyam na Spirit Vian. Ngunit mahinahon lamang itong sumagot na hangal sa palagay mo ba ay dumating ako ng personal para lang maghatid ng mga Spirit Vian para sa iyo. At pasiga na sinabi ni Immortal Heion na palayain agad ang kanilang Young Master dahil kung hindi ay papatayin nila ito at wawasakin ang buong Superior Abstruse Sect. Dahil sa hindi talaga nagbibiro si Renshing na pumatay ay inutusan niya dito si Liu na ilagay ang Guest Elder sa enemy slaying platform. Dito ay sinabi ng Guest Elder na paano ka ng ahas bata. Sino ang sinusubukan mong takutin, mas mabuti pang lumuhad ka na lamang at sumuko. Dugtong pa rito ni Immortal Heion na nagpapanggap ka lang narito na ang hukbo ng Supreme Mystery Sect. Hindi ako naniniwalang mangangahas kang pumatay. Upang masubukan ay binanggit ni Renshing ang execute, sa sandaling iyon ay mabilis na bumaba ang talam nito at binawian ng buhay ang Guest Elder. Dahil doon ay hindi makapaniwala si Immortal Heion na hindi talaga nagbibiro si Renshing. Sunod ay inutusan ulit ni Renshing si Liu na isunod na ang Young Master, dahil dito ay nagsisigaw ang Young Master at umiiyak nagmamakaawa sa kanya ama na tulungan siya. Nabahala ang Vice Sect Leader at sinabihan si Renshing na itigil mo ito agad. Dahil kung papatayin mo ang Young Master, itinutulak mo ang ating Superior Abstruse Sect sa napakalalim na bangungot. Ikaw ay magiging makasalanan. Subalit seryoso talaga dito si Renshing kaya't sinabihan niya si Liu na magpatuloy. Sakay abangan ng Sect Leader ng Supreme Mystery Sect kanina at sa kanyang pagkamahinahon ay napasigaw ito kay Renshing na tumigil na ito. Ngunit sinabihan lamang siya ni Renshing na ibigay nito sa kanya ang siyam na Spirit Vian. Sumagot Sect Leader na imposible daw yun dahil doon ay binanggit ulit ni Renshing ang execute upang na mabahala dito ang Sect Leader. Sinabi niyang mag-isip ito ng mabuti. Kung mangangahas kang patayin ang aking anak, isinusumpa ko na walang matitirang buhay sa iyong Superior Abstruse Sect. Ikukulong ko ang iyong kaluluwa at pahihirapan ito araw at gabi upang maranasan mo ang pinakamatinding uri ng pagdurusa. Ngunit patuloy lamang ni Renshing binanggit ang salitang execute nang marinig yun ng Young Master ay labis nito ang kanyang pagkatakot at sumigaw na hindi. Dahil dito kaagad na bumaba ng mabilis ang napakalaking talam at binawian din ng buhay katulad ng Guest Elder. Kaya't ang pagsigaw na lamang dito ang nagawa ng Sect Leader sa kanyang anak na pinaslang ng enemy slaying platform. Nang makita ito ng dalawang matatakutin ay natomba ang mga ito dahil wala na raw silang pag-asa dahil siguradong mamamatay na silang lahat dito. Sa galit ng Sect Leader ay kanyang sinigaw sa kanyang mga tauhan na wasakin nila ang Superior Abstruse Sect at huwag mag-iwan ng buhay. Kaagad namang nagsiluhod dito ang dalawa at sinabi ng Vice Sect Leader na sumusuko ako sa ngalan ng Superior Abstruse Sect. Dugtong pa rito ng Fourth Elder, sumusuko rin ako, lahat ng ito ay kagagawan lamang ni Renshing at wala kaming kinalaman dito. Dahil dito ay sinabihan sila ng First Elder na mga duwag na nilalang, tumayo kayo. Ang pinakamasamang maaaring mangyari ay ang kamatayan. Ngunit tayo ay magiging mga bayani pa rin sa susunod na buhay. Dugtong pa rito ng Second Elder, paano mo nagagawang kumilos ng ganito at tumayo daw ito.
Ngunit tila nawala na sa sarili ang Vice Sect Leader at kanyang sinabi sa Sect Leader ng Supreme Mystery Sect na ang mga taong ito ay pawang mga baliw. Pakiusap, iligtas mo ang aming mga buhay. Gayunman sinabihan lamang siya nito na wala sa inyo ang matitirang buhay. Gumawa na rin ng paggalaw dito si Immortal Heion at kanyang sinabi na ang inyong Superior Abstruse Sect ay parang mga manok lamang sa paningin ng kanilang Supreme Mystery Sect. Paanong ang mga basurang tulad ninyo ay nang ahas na makipaglaban sa amin? Dagdag niya pa rito sa kanyang mga kasama na sumunod ang mga ito sa kanya at lipulin ang mga langgam na ito at patayin silang lahat. Kahit nadihado sila ay pinalakas pa din ng First Elder ang loob ng mga disciple ng taga-Superior Abstruse Sect at kanyang sinigaw sa lahat na makikipaglaban sila hanggang kamatayan ngayong araw. Kahit na mamatay sila hindi nila dapat dungisan ang dangal ng kanilang sekta. Nang marinig ito ni Ningzo ay nanginginig ito sa takot dahil hindi niya alam ang kanyang gagawin gayong kakatapos niya pa lamang sumapi sa sekta at bata pa siya. Napatanong siya na kung dito na ba siya mamamatay kaya't napag-isip-isip niya na kailangan niyang tumakas. Ngunit kabaliktaran ito kay Zir dahil handa itong lumaban at mamatay. Sigaw din ni Liu sa kanyang tauhan na panahon na upang ipakita ang kanilang kakayahan. Hindi natin dapat ipahiya si Mr. Ren, lumaban tayo. Ngayong araw wawasakin natin ang Supreme Mystery Sect. Samantala si Yang Churan naman ay naglalaklak ito ng maraming alak upang kahit papaano mawala ang kanyang kaba kahit alam naman nilang wala silang pagkakataon na manalo. Sa pangunguna ng First Elder at Second Elder ay kanyang sinabi ulit sa lahat na sumunod sa kanya at wala na nga ang mga itong pakialam sa kanilang daanan gayong pinag-aapakan na lamang nila ang Vice Sect Leader at ang Fourth Elder. Gayunman ay napahinto ito nang sabihin sa kanyang ni Ren Xing na tumigil muna ito, kaya't nagtataka dito ang First Elder na kung bakit. Tinanong siya ni Ren Xing na kung kagatin ka ng aso kakagatin mo rin ba ito pabalik. Sumagot ang First Elder na kung ganun ano ang dapat nating gawin. Nakangiting ipinaalam ni Ren sa kanya na isasara muna natin ang pinto bago bugbugin ang aso. At inutusan siya na i-activate ang defensive formation ng Chaotic Labyrinth kaagad namang tumugon ang First Elder na naintindihan ko. Sa taas nito ay gigil na gigil ang mga tauhan ng Supreme Mystery Sect na pumatay at dito rin ay nag-activate na ang First Elder ng defensive formation. Dahil dito ay nabuo sa taas ang isang domain na siyang ikinagulat ng lahat. Nang makita ito ni Immortal Heion ay nabahala ito at pinag-iingat ang mga tauhan ng Supreme Mystery Sect. Sinabi niyang ang Chaotic Labyrinth ay hindi kailanman naging ganito kalakas, dati ay palamuti lamang ito at ginagamit sa pagsusuri sa mga bagong kasapi, kailan pa ito naging napakalupit at matibay. Nagsaad ang Sect Leader ng Supreme Mystery Sect na ako na mismo ang wawasak sa defensive formation na ito. Binalaan naman siya ni Aunt Bayan na makinig ito sa kanya huwag raw nitong galitin si Mr. Ren. Dagdag niya pa rito bilang miyembro ng Supreme Mystery Sect ito ang aking pananaw, ayokong makitang tuluyang mawasak ang ating sekta. Ngunit imbis makinig ay nagalit lamang ito sa kanya sigaw niya tumahimik ka. Ngayong araw nasa atin ang napakalaking kalamangan laban sa Superior Abstruse Sect, paano naman tayo mapupuksa? Dagdag niya pa rito dahil ginaisang mo na ang iyong Supreme Constitution at itinalaga ka bilang Saintess, hindi ko na ituturing na masama ang iyong mga sinabi, ngunit kailangan mong itigil ang mga ganitong kahibangan. Dahil doon ay pumunta na rin ito sa labanan upang basagin ang ginawang defensive formation ng Superior Abstruse Sect, kaya't napabugtong hininga na lamang dito si Aunt Bayan. Dito ay isang atake ang inihanda ng Sect Leader at kanyang sinabihan ang mga disciple niya na huwag silang mag-alala gayong siya mismo ang wawasak sa defensive formation na ito. Nang tumama ang atake ng Sect Leader sa defensive formation ay nagdulot nga ito ng napakalakas na pagsabog. Nalabis namang ikinatuwa ito ng mga taga-Supreme Mystery Sect at kanilang sinigaw na talagang makapangyarihan ang kanilang Sect Leader. At sa baba nito ay isang malaking pinsala ang natanggap dito ng First Elder gayong siya mismo ang may hawak sa core nito. Na siya namang ikinabahala ng Second Elder sinabi niya. Ang Sect Leader ng Supreme Mystery Sect ay nasa Peak Mountain Sea Realm na sa isang hampas lamang ay kaya niyang wasakin ang mga bundok, malamang ay wala ng sapat na lakas ang kanilang Chaotic Labyrinth at hindi na ito magtatagal pa. At ayon naman din sa Fourth Elder kayo na mga makasalanan ng Superior Abstruse Sect. Sinabi ko na sa inyo na hindi natin kayang labanan ang Supreme Mystery Sect, nakikita nyo na ba ngayon ang kanilang lakas?
Ngunit para kay Renshing ay wala lamang ang lakas ng mga ito at dito ay inilabas niya ang yin chi na kinuha niya doon sa Celestial Crystal Mine. At dito ay kanyang itong binigay sa First Elder upang palakasin pa ang defensive formation. Nang makita ito ng First Elder ay kaagad niyang itong naalala gayong ito yung ibinigay ni Renshing sa kanya dati. Dahil sa masamang enerhiyang lumabas dito ay napasigaw ang Fourth Elder at nagtanong na kung nababaliw na ba ito at kung balak ba nitong magpakamatay gamit ito. Sa hawak ni Renshing na yin chi ay inilabas niya ito at ibinigay sa First Elder tumungo ito sa mga kamay ng First Elder na kanyang ikinagulat. At kanyang sinabi na tumanggap ng napakalakas na enerhiya ang pananggalang na estruktura ng sekta. Ano ba talaga ang laman na ito? Ayon kay Renshing na sinabi ko na sa inyo noon pa man, ito ay dalisay na enerhiya mula sa mga Celestial Crystal Mine, ito ay uri ng lakas na mas dalisay pa kumpara sa karaniwang espiritual na enerhiya. Naalala ito ng First Elder dahil ito raw ay great gift na para sa sekta na ibinigay ni Mr. Ren at magiging napakahalaga nito sa hinaharap. At ngayon ay napatunayan na rin na tunay nga ang kanyang sinabi, talagang may malawak na pananaw si Mr. Ren. At sa isipan ng Fourth Elder kasuklam-suklam, nahulaan ba ni Renshing ang mga pangyayaring ito mula pa noong sumapi siya sa kanilang sekta? Imposible iyon. Siguradong nagkataon lang ito. Samantala sa taas nito ay naghahanda muling umatake ang sect leader ng Supreme Mystery Sect, at sa atake niyang iyon ay isang namang napakalakas na pagsabog ang yumanig sa taas nito. Ngunit nagulantang na lamang siya nang hindi na ito nasira at hindi siya makapaniwala na biglang tumibe ang depensa nito. Samantalang sa baba nito ginamit na ng First Elder ang yin chi at isang napakalakas na enerhiya ang kumawala sa taas nito. Dahil dito ay nabahala ang sect leader nang unti-unti itong lumapit sa kanya ngunit hindi na siya nakaiwas pa nang mahuli na siya ng yin chi. Dahil doon ay labis na tuwa ang First Elder nang mahuli niya ito at ang lahat ng Supreme Mystery Sect kasama ang sect leader. Kaya't hindi dito makapaniwala ang Vice Sect Leader at napatanong na paano ito nangyari at kung paano daw natalo ng Superior Abstruse Sect ang Supreme Mystery Sect. Samantala sa loob ng Chaotic Labyrinth ay nandirito ang Sect Leader ng Supreme Mystery Sect kasama ang kanyang mga disciple na nakakulong. At dito ay inatake ng Sect Leader ang pader sa kanyang harapan ngunit hindi man lang ito nasira dahil sa tibay nito. Nabahala ang si Immortal Heion na hindi nila kanyang wasakin ang Chaotic Labyrinth na ito at mukhang hindi raw sila makalalabas, tumugon ito sa kanya na huwag itong mag-alala. Dagdag niya pa rito minaliit ko ang kakayahan ng Superior Abstruse Sect, ngunit ang Supreme Mystery Sect ay may malalim at matibay na pundasyon, siguradong papuksin ko sila ngayong araw. At dito ay isang liwanag ang nabuo sa kanyang kamay at ito ay isang mensahe sa kanilang Grand Elder sinabi niyang pakiusap. Lumabas na kayo mula sa inyong pag-iisa at tulungan kaming lipulin ang Superior Abstruse Sect. Matapos may parating ang kanyang mensahe ay kanyang itong winasak sa pamamagitan ng kanyang kamay. Samantala sa labas nito nagsaad ang First Elder na hindi niya raw inakalang mapupuksa nila ang hukbo ng Supreme Mystery Sect ng ganito kadali gayong para lang daw itong isang panaginip. Samantalang sinabi din ni Liu na kung tunay bang labanan iyon, ni hindi pa ako nakakakilos o nakakalaban kahit kaunti. Nanalo na lang ba tayo ng ganun na lang? Kaagad namang siyang sinagot ni Renshing na hindi pa sila tapos, at sa taas nito ay dumating ang panibagong kalaban ng Superior Abstruse Sect. Nang makita ay ito nga ang mga Grand Elder ng Supreme Mystery Sect na ang pinatawag ng Sect Leader na ikinatakot naman ng lahat ng nasa baba. Napanganga na napasabi ang Fourth Elder dito na tapos na tayo, ano pa man ang nangyari na nakulong natin ang mga kaaway. Ang tatlong Grand Elder na ito ay mga maalamat na tao na namuno at naghari sa rehiyong ito sa loob ng daan-daang taon, kaya nila tayong durugan gamit ang isang daliri lamang. Pumunta ang tatlo kay Aunt Bayan at nagtanong na kung nasaan na ang kanilang sect leader. Kaagad namang silang sinagot nito na silang lahat ay nakulong sa loob ng Chaotic Labyrinth. Nalabis namang ikinagulat ito ng tatlo at nagtanong na kung paano nagawa iyon ng Superior Abstruse Sect. Magalang na sumagot si Aunt Bayan na ipinakita na ng Superior Abstruse Sect ang kanilang tunay na lakas at sila ay tila hindi nadidaig ng sinuman. Para sa kinabukasan ng ating Supreme Mystery Sect pakiusap, simulan na natin ang pakikipagkasundo at kapayapaan. Dahil dito ay ikinagalit ito ng isang Grand Elder sinabi niyang tumahimik ka. Ikaw ay itinalaga ng Holy Land bilang saintess at isang napakahusay na henyo,
Paano ka nang ahas na magbitiw ng mga ganitong nakakahiyang salita? Nababaliw ka na ba? Nang dahil na naman dito ay napabugtong hininga uli si Aunt Beyon at napasabi sa kanyang sarili na hindi ko talaga sila mapakiusapan man lang o mapakumbinsi kahit paano.